Today, more than 50% of Filipinos are below 30 years old, and there are about 19 million adolescents comprising 17% of our population. Kamusta ba ang kalagayan ng mga kabataang Pilipino pagdating sa usapin ng reproductive health? Adolescence is a time of enormous physical as well as emotional changes and development. But it can also be a time of confusion. Dahil sa murang isipan, mas madalas ang mga pagdidesisyon ay nakabase at nagmumula sa pakiramdam. 24 babies are born from teen mothers every hour. Each year, 1.2 million adolescent girls give birth. The high rate of teenage pregnancies in the country has been declared by the National Economic and Development Authority as a national social emergency. In 2015, the National Baseline Study on Violence Against Children reported that 1 in 4 Filipino children suffered from some forms of sexual violence in any setting. Ito ang kabuuang konteksto ng kasalukuyang problema at kalagayan ng mga kabataan sa kasalukuyan, partikular ng mga kababaihan, lalo't sa usapin ng sexualidad at reproductive health. The important role of men in reproductive and maternal health concerns has been gradually popularized and mainstreamed in different countries, including the Philippines, following the historic International Conference on Population and Development in Egypt in 1994. Men's involvement on reproductive health is part of the 12 elements of reproductive health, written in Section 4 of RA 10354 or the RPRH law. Women's rights and health advocates have long emphasized the importance of men's involvement in sexual and reproductive health and rights. Subalit ang katotohanan, hinuhulma ng kultura at tradisyon ang papel ng mga lalaki sa lipunan. Traditionally, matters pertaining to reproductive health were considered women's issues. Men and boys are often unable to make informed choices in such matters because of gender norms, cultural and institutional barriers. Gender inequality can impact both women and men's sexual and reproductive health choices and decisions. Thus, involving men in reproductive health will also address gender inequality by making men and boys respectful and responsible for the health and well-being of women and girls. Bawat lalaki ay isang asawa, karelasyon, ama, kapatid at anak, at ang kanyang buhay ay karugtong din ng buhay ng bawat babaeng may kaugnayan sa kanya. Kung kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at ang paglaban sa karahasan sa kababaihan ay mahalagang sangkap sa pagsusulong natin ng sexual, reproductive health and rights at sa pagharap natin sa problema ng teenage pregnancy sa ating bansa. This is the reason why I believe that the implementation of the comprehensive sexuality education by the Department of Education is essential and urgent in addressing gender norms and cultural barriers that perpetuate gender inequality. Bukod dito, mahalagang matugunan din ng Department of Health ang sustinidong information campaign hinggil sa adolescent reproductive health at ang pagtiyak na ang impormasyong ibibigay sa publiko ay naglilinaw sa mahalagang papel ng mga batang lalaki na pangalagaan at isulong ang karapatan, kagalingan at kalusugan ng mga batang babae. Magkakaroon ng ibayong pag-unlad ang adolescent reproductive health sa Pilipinas kung magkakaroon ng mga kabataan ng angkop na kaalaman at kasanayan hinggil sa kanilang sexual reproductive health sa pamamagitan ng edukasyon, impormasyon at serbisyo mula sa pamahalaan. Marami pong salamat. Magandang hapon, Pilipinas! Nagbabalik ang Amplified Young Voices for Adolescent Health. Ako si Erin Flores mula sa Philippine Legislators Committee on Population and Development at makakasama niyo ulit ako ngayong hapon para sa isa na namang episode ng Tiny Concert Series. Ang Tiny Concert Series na ito ay hatid sa inyo ng Philippine Legislators Committee
on Population and Development at ng Commission on Population para sa campaign na No More Children Having Children. This time, pag-uusapan naman natin ang male involvement sa usaping adolescent reproductive health. Thank you to Mr. Rom Dongueto, Executive Director of PLCPD, for the reminder why what we are doing today is urgent at kung bakit ang adolescent reproductive health ay hindi usaping pangkababaihan lamang at dapat magkaroon ng tinatawag na male involvement in RH. Ngayong hapon, pakikinggan natin ang boses at perspectives ng mga kalalakihan ng ating henerasyon para sa ating campaign na No More Children Having Children. Kasama natin ngayon ang ating youth #Girl Defender na si Jackie mula sa Barangay Kuliat, Quezon City at si Daniel Paringit of Better Days, our featured artist for today. So, Daniel and Jackie, may tanong ako sa inyo, no? Why did you choose to be in advocacy which most people would think is an issue of women and girls? And sa inyong observation, do we see our young women actively taking part in these issues? Well, I chose to be part of the advocacy kasi isa rin yon na isang sinusuportahan kong advocacy bilang isang lalaki rin. Kasi naniniwala ako na yung issue na to, hindi lang yung mga babae yung involved dito kung hindi yung lalaki din. Kasi syempre hindi rin naman mabubuntis yung isang babae kung wala yung lalaki. And isa siya, para sa akin personally, hindi siya dapat minamaliit na usapan lamang. Hindi din siya dapat hindi pinag-uusapan. Kaya ayun, I really chose to be part of this. Lalo na sinusuportahan ko rin yung isa sa factor na tingin ko bakit patuloy pa rin tong issue na to, which is yung lack of quality education. Sa akin naman po personally, based na rin sa influence ko sa barangay kasi almost 5 years, lagpas 5 years na po akong nag-volunteer sa barangay. Kasi po for me, dapat hindi lang tayo gumagawa ng action dahil naapektuhan tayo ng isang bagay. Based po doon sa sa mga itinuro sa akin, dapat kahit hindi ka naapektuhan, kung kaya mong gumawa ng paraan para makatulong dun sa bagay na yon, gumawa ka ng paraan kahit papaano. And doon kung about naman po sa kalalakihan, about sa adolescent reproductive health, tingin ko may connected yung male kalalakihan kasi yun nga sinabi ni Kuya Daniel siguro Kuya. Daniel na hindi mabubuo yung isang bata kung syempre hindi partner, pero sa isang banda rin kasi kung pag nabuo na yung hindi lang yung babae yung may hinto sa pag-aaral kung iisipin natin, yung mga bata din ay yung lalaki din na na hinto rin yung sa pag-aaral, may hinto yung development nila kasi magtatrabaho sila, may hinto yung development nila kasi yung pressure tataas. Kasi syempre bukod sa dati ang responsibility lang nila maging estudyante na magkaroon ng maayos sa grade, matuto. Ngayon, dahil nga naging magulang na sila ng maagang edad, dadagdag yung pressure sa kanila at yung responsibility na dadami kasi meron na silang batang aalagaan, may susustensyon na silang bata. Tsaka bukod dun sa bata, meron din silang asawang kailangan alagaan. Alam mo, nakikinig ako sa iyo, Jackie, no? And napakaganda ng mga sinabi mo. And pwede mo bang kausapin ng iyong mga taga-subaybay, lalo na mga kalalakihan, to encourage them to be more vocal and more supportive in the advocacy on adolescent reproductive health? Yeah, for sure. Tama lahat din. I agree dun sa sinasabi ni Jackie kanina. Isa puso rin natin to kasi part din to ng kung ano yung nagdidictate sa atin sa future natin. Pero isang factor talaga na pinaniniwalaan ko ay bilang isang artist, isang content creator, kailangan talaga natin i-pursue yung passion natin, hanapin natin yung purpose natin para isang bagay to para makaiwas tayo sa mga ganitong sitwasyon.
naniniwala ako na kung mapoprovidean tayong lahat, mahirap man or mayaman ng quality education, pwede nating maiwasan na maging involved sa pagkakaroon ng teenage pregnancy. Tama eh, involved ka din talaga bro eh. Tsaka yung babae na magiging partner mo. Pero kung hahanapin mo yung purpose mo in life, kung mahanap mo kung mahanap mo isang bagay na passionate ka talaga, mas magiging maganda yung future mo. Kaya yung masasabi ko lang is hanapin mo yung sayo. Hanapin mo yung isang bagay na nagpapasaya sa'yo para doon mo malaan yung energy mo, and isa pang bagay, ma-lead mo rin yung mga kasama mo, babae man or lalaki, sa same passion na meron ka. Yan. Ayun, no? Sabi ni Daniel, hanapin mo yung sayo. And then it means na finding your niche and finding what you're most passionate about. Ngayon, Jackie, ano sa tingin mo ang consequences kapag hindi sumali or hindi pansinin ng mga kalalakihan ng issue na ito? Sa akin, yun nga, sinabi naman na parang dapat siya hindi lang nakalimita sa kababaihan yung issue na to eh, yung adolescent reproductive health, hindi lang siya nakatutok sa magdadala ng bata, kundi yung mag-aalaga dun sa bata nakatutok din at yung mga future ng mga magulang. Pero sa tingin ko yung consequence is hindi magiging holistic yung magiging resulta ng ginagawa natin kung hindi magiging involved yung kalalakihan sa issue na to. Kasi yun nga, paulit-ulit na namin sinasabi na dapat lahat, dapat yung lalaki at babae na punta sa teenage pregnancy yung matutukan natin ng pansin at mismong sila din maintindihan nila sa sarili nila at mismong dapat yung kapwa lalaki mo yung makakaintindi sa'yo na dapat wala lang dapat maging katulad ng mga naunang naging teenage parent. Yun po. Ayun. So, napakaganda ng mga napag-usapan natin ngayong araw na to. And hopefully, maraming natutunan natin mga viewers. Now, let's give to them your final message. So, ano yung message ninyo para sa mga viewers natin today? Sana supportahan natin. Tulad ng una kong sinabi sa una, kahit hindi tayo naapektuhan ng isang bagay, kahit hindi pa tayo naapektuhan ng isang bagay, sana gumawa tayo ng way para makatulong doon. Kahit siguro sa simpleng pag-share ng thoughts mo about doon, pag-share ng experience mo, kung meron ka mang kakilala, kung hindi man ikaw, may kakilala ka, kung may kamag-anak kang naka-experience doon, para somehow, hindi man ikaw yung mag-pursue nun, na ikaw yung magtutok na mag-advocate na maipasa yung child marriage na mahinto at yung pagpasa rin po natin ng adolescent pregnancy prevention bill para lumiit yung rate ng teenage pregnancy sa atin. Merong iba na siguro baka makakatulong ako sa bagay na to at mahinto natin yung mga nakakaranas ng ganung sitwasyon dahil lang sa pag-share mo, dahil lang sa sabi mo lang naramdaman mo na dapat hindi ganito yung nangyayari. Kahit na ayun ang ginawa mo, somehow naka-inspire ka ng iba. Yun. Para magdire-diretso na, magtuloy-tuloy na. Yun lang. Thank you so much, Jackie. And punta tayo kay Daniel. No? First, yung message ko for everyone is it's not too late. There's more to life, and ayun, hanapin mo lang talaga yung purpose and passion mo in life. Alam ko, naging bata rin ako. Bata pa rin naman ako, pero yung age kasi na yan, mga 15 to 18, medyo madrama talaga yung buhay. As in, mas may tendency tayo na malungkot sa mga bagay na hindi naman dapat kinalulungkotan. Kasi as you grow older, as you age, may isip mo na, grabe nalulungkot ako sa mga bagay na hindi naman ganun kalaki for me that time. Pero wala eh. Valid yung nafe-feel mo sa age mo na yan. Okay lang yan. Pero don't lose hope. Huwag mo sayangin yung buhay mo kasi worth it ka rin. And
as you find your passion, dun mo talaga makukuha effortless yung saya na hinahanap mo in life. And also to those who are experiencing the situation, teenage pregnancy, and let's all not look down on them. Let's be there for them. Yes, thank you so much. Para sa young men of this generation. Naku, dito pa lang sa episode na ito, marami na tayong narinig na hindi usually napapag-usapan. And I hope with these pieces of information na narinig natin from Danielle and Jackie ay makahikayat tayo ng mas marami pang men and boys, including our male legislators and decision makers in the government, to be involved. And because adolescent reproductive health, including the very serious concerns of adolescent pregnancy and child marriage, is everyone's concern, not just women and girls. Ngayon, narito na ang pinakahihintay natin for today. Ngayong hapon, get ready para sa performance ng ating guest/advocates na isa sa mga kinikilalang banda ng ating henerasyon. Let's give it up for Better Days. Hi, kamusta kayong lahat? Kami po ang Better Days. Para sa unang kanta namin, this one is called Manhid. Kung akala mo ako ay manhid, nagkakamali ka dahil matagal na akong nagtiis. Kung akala mo ako ay masaya, hindi na nga gabi-gabi di mapalagay, kahit anto humihiwalay. Isang sagot ang inihintay, kung makakaya ko ba, kung makakaya ko ba. Akala mo ako ay manhid, nagkakamali ka dahil matagal na akong nagtiis. Kung akala mo ako ay masaya, hindi na nga gabi-gabi di mapalagay, kahit anto humihiwalay. Isang sagot ang inihintay, kung makakaya ko ba, kung makakaya ko ba. Sa bagay ang buhay, hindi to parang laruan. Kung hindi kontento, huwag itapon at hayaan pulutin ng iba. Gabi-gabi di mapalagay, kahit antok humihiwalay. Sagot ang inihintay, kung makakaya ko ba, kung makakaya ko ba. Gabi-gabi di mapalagay, kahit antok humihiwalay. Isang sagot ang inihintay, kung makakaya ko ba, kung makakaya ko ba. Gabi-gabi di mapalagay, kahit antok humihiwalay. Isang sagot ang inihintay, kung makakaya ko ba, kung makakaya ko ba. Susunod naming kanta, this one is about love. It's about expressing love. This one is called Sige Lang.
tag-ulan. Hindi man aminin, nararamdaman, kinikilos mo na. Sige lang, sige lang, sige lang, sige lang, abutin natin ang langit, hangin ay ubusin. Sige lang, sige lang, sige lang, sige lang, hindi kailangan pang magsabi kahit ilang ulitin. Ayaw pa awan ng tag-init sa buong magdamag. Hindi mo pigilan ang kapog sa dibdib, amuhin mo na. Sige lang, sige lang, sige lang, sige lang, abutin natin ang langit, hangin ay ubusin. Sige lang, sige lang, sige lang, sige lang, hindi kailangan pang magsabi kahit ilang ulitin. At kapit ka lang naman, kahit na anong gawin, huwag mong pipigilin ang pawis mong ayaw papigil ng tag-araw, ngayong tag-ulan. Ayaw paawan ng tag-init sa buong magdamag. Sige lang, sige lang, sige lang, sige lang, abutin natin ang langit, hangin ay ubusin. Sige lang, sige lang, sige lang, di kailangan pang magsabi kahit ilang ulit. Sige lang, sige lang, sige lang, sige lang, sabihin mo na ang init, italoy na ang tubig. Sige lang, sige lang, damhin mo ang aking labi hanggang sa may mapunihin. Ayaw papigil sa tag-ulan ng tag-araw. Ayaw paawat ng tag-init, ngayong tag-ulan. Maraming salamat. Kami po ulit ang Better Days. Ako po si Daniel sa vocals at sa gitara, sa drum si G2, sa bass si Jel. Mahanap niyo po kami sa Instagram, Twitter, and Facebook at Better Days Tour. Para sa huling kanta namin, para sa lahat ng may tunay na pagmamahal, this one is called Nararamdaman.
tibok ng ating puso, kasabay ng musika, nararamdaman, 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 nararamdaman. Mga bulong ng hangin na sakit dumadampi, kasabay ng iyong tinig na sa'kin bumabalik. Ang takbo ng oras, sing bilis ng sandali, walang maiiwan pagdating ng hating gabi. Nararamdaman, 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 nararamdaman. Nararamdaman.
Nararamdaman. Maraming salamat, Superstar Universal Records and PLCPB. Kami ang Better Days. Thank you very much, Better Days, for that wonderful performance. We must always understand na ang adolescent reproductive health ay hindi lamang concern ng mga kababaihan. Ito ay dapat ding matutunan at suportahan ng mga lalaki dahil malaking bagay ang inyong involvement sa issue na ito. Sa katunayan, it doesn't matter kung ano ang iyong gender or sexual orientation para maging bahagi ng kampanyang ito. One voice is enough to contribute and to echo our call to become a #girl defender and see no more children having children. Let's create a generation of young men and women who can speak up for their right to health and development. Muli, this campaign calls on our lawmakers for decisive action on adolescent pregnancy. Panawagan po naming maipasa ang bills seeking to prevent adolescent pregnancy as well as those seeking to end child marriage. Para makatulong na rin sa prevention, we would want to see the mandatory comprehensive sexuality education under the reproductive health law implemented. And of course, ngayong budget season na sa Kongreso, alam nating maraming concerns that should be prioritized dahil merong pandemic. But let us remind our lawmakers that reproductive health is essential and responding to RH needs should also be a priority. Don't miss the next and last episode of our Tiny Concert Series next Thursday. Samahan niyo ulit kami dito lang sa Amplified Young Voices for Adolescent Health. Again, I'm your host, Aaron, and on behalf of PLCPD, maraming salamat and see you again next week.